Mga salita nagpapakita ng kawalan ng pag-asa. Bad yun, huwag mong sasabihin yun. Ito ang hindi ko inaasahang marinig mula kay Ronalyn sa aking muling Basta ikaw pumunta pagbisita. ka pala sa doktor. Isang sitwasyong nakakalungkot Ano sabi makita sa'yo ng doktor? mula sa isang batang nooy punong-puno ng mga pangarap at pag-asa. Kumusta ikaw ngayon? Pare po, buhay pa. Ano ba nangyari sa'yo? Hirap na nga lang makakakita. Hindi mo na ako nakikita. Dati, kita. Una ko siyang nakilalang payat na payat. Bulag ang mga mata at mistulang bumalik na rin sa pagkabata ang isip niya. Si Kuya Benji. Anong bigat man ang karamdaman dahil sa hirap ng kanilang buhay, sakit niya ay di na nagawang maipagamot pa. Sa tulong ng mga kababayang di man nila kilala, ay dumating ang mga tulong at muli silang nakatanaw ng pag-asa. Pahawakan uli natin. Pag-asang sa kanilang muling pagbalik sa doktor ay magkukumpirma ng isang sitwasyong hindi siguro mangyayari kung naagapan lang sana. So anong desisyon niya, tatay? Yung desisyon ko, dito na sa bahay. Dito na lang sa pakainin na rin ng masarap. Kung anong gusto. Yun na lang. Ba't pinagluluto mo akong tanghalian? Kumusta na kayo? Okay na po na. Nakabalik ba kayo ospital? Nakapunta kayo ospital? Oo, sila yung Sino kasama? yung aking mga anak. Ate! Kumusta si Ronalyn ngayon? Ay, ngayon. Naayos naman yung nawala na yung inaatake. May ininom ng gamot? Meron na. May resitahan na kayo nung resitahan. pumunta ng doktor? So ano man? Meron na yata ang sinabi sa mga yan kung ano. Hindi kayo kasama? Hindi niya ako sumama. Maganda, may improvement. So mahalaga pala talaga is nakakainom ng gamot. Mabuti nawala no sa kanyang yung atake niya. Ano ba nangyayari sa kanya? Yung inaatake siyang masamang atake ngayon, ilang sa linggo na, hindi nag-ano siya ng atake. So malaking tulong yung Oo. gamot. Malaking tulong akayo hindi kailangan pakainin lang. Gano'n ba katagal na wala ka bang ginagawa? Wala na. Dito muna tayo mag-usap para hindi ni Ate Ronalyn. Kasi maganda rin yung at least, no? Baka kasi makakasama din sa kanya yung may maririnig siya ng mga negatibo. Sinong kasama ng papunta ospital? Ako po, tapos yung kapatid ko, tapos yung nanay ko. Si Romilyn ba yun? Apo, sumama din po yung mama ko. Mama as in Nanay po namin. Lola? Nanay niya. Silang Yung mag-iinang mama ko po. kasama. Mismong mother mo? Silang nagsama. Pumunta rito. Hindi, tinawagan po, nakontak Ano ko lang po, na. nakita din po yung video. Kahit daw sa pagsama na lang sa kanya, papunta doon. Kahit yun na lang daw maitulong niya kasi wala din. So naman siya. sa madaling salita, nakasama ni Ronalyn yung mother niya. Alam niya nandun? Oo, alam po niya, hinawakan po yung kamay. Katabi po niya. Wala naman po sa kanya. So malaking bagay. Parang, Kasi yung suporta ng isang ina, napakahalaga yun. At kasi yung pinagdadaanan ni Ronalyn ngayon, kailangan niya eh. Bagamat nandito kayo, iba pa rin yung isang ina na nararamdaman niya andun para sa kanya. Kumusta yung pagpunta niyo sa doktor? Yun nga po, tagal din po namin nag-antay doon. Tapos, yun nga po, ang gusto po nila, kasi hindi po daw masi-CT scan si Ronalyn. Magalaw po yung ulo niya, hindi po aring ipasok daw, baka po daw makuryente. Kaya, ang ano po ng doktor, tuturukan po ng anesthesia. Ang puso po niya maano po, baka naman po makoma siya. Doon po kami natatakot. Mahina na Anong po yung gagawin kay puso. Ronalyn? I-CT scan para malaman yung sitwasyon niya ngayon. Binigyan kayo schedule. Meron po, dapat nung Lunes po, hindi na din po namin kasi po natatakot din po kami. Anong ikinatatakot niya? Baka po makoma, ganun po. Hindi namin. Ano ba sabi ng doktor?
Kasi po, CT scan po siya, kailangan tuturukan siya ng anesthesia. Hindi, ibig kong sabihin, may sinabi ba yung doktor na kung sakaling gawin yung CT scan, mayroon bang panganib na maibibigay sa kanya? Meron daw panganib na ano, ng ganon, na pwede, Makoma? ano, Mismo sinabi ng doktor yun? Yung possibility na kung tuturukan siya. Ano ba yung itutok pampatulog? So, sinabi mismo sa inyo ng doktor na kung tuturukan, pwedeng makoma. Opo. Mismong galing sa doktor yun. So, anong desisyon niya, tatay? yung desisyon ko, dito na sa bahay. Dito na lang sa ipakainin na rin ng masarap, kung anong gusto. Yun na lang. So, yun yung kinatatakot niyo na sa gagawin pa lang na CT scan. Kasi may sa puso, may problema sa puso. Mahina na po ang puso niya. Yun na lang ang pasya namin magkakapatid. Di nila sa bahay na rin. Nag-usap-usap na kayo. At yung desisyon niyo. Yung decision rin ng mga Ang desisyon iwan. din po din dun sa kabila, sa part po ng nanay ko, ganun din po. Na dito na lang muna po, ibigay na lang po yung gusto ni Ronaldin. So, Kasi ang pinag-uusapan pa lang natin, tatay, is yung gagawing CT scan. So, doon pa lang, pwede nang malagay sa panganib yung buhay ni Ronaldin kung gagawin. Mahina raw puso niya. Dahil nga doon po sa gagawing pagtuturok. Kumusta ba siya ngayon? medyo okay naman po ngayon. Tapos, hindi na po siya inaatake simula nung resetahan po kami ng niya. Yung sa atake po niya. Wala So, naman. nakakabili na ng gamot. Opo. May nainom ng gamot. Opo. Ang laki na pinagbago. Malaki naman pong pinagbago. Gano'ng katagal ba siyang walang iniinom, tatay? Ay, matagal. Matagal na po. Matagal na. Siguro ilang years na din. Kasi nga, kahit yung gamot, sabi niyo ba dati, di ba, hindi kayo makabili. Kung may pambili man, hindi naman pwedeng bumili ng walang reseta walang po. reseta. So, laking bagay. Laki Nakabalik kayo ng sa doktor. laki ng Gra- bagay na. Grabe yung pinagtiis niya, maraming taon. Ilang beses po mga hindi na rin nakatulog, umiyak ng umiyak. Yung dalawa. Ako rin naman, hindi rin nakatulog. Ako nahahawa na rin Naka ngayon, kitinda ako ng bot makaiwas ng sa ay di iyak ka ng iyak ang dalawa. Hindi na rin makatulog ang dalawa. Wala na, umiyak ng umiyak. Dahil yun naalaman niya ang gayon ng kanyang kapatid nila. Basta tandaan yung dalawa, magkakapatid. Kahit naman sino magsabi sa kalagayan ni Ronaldin, ang tangi lang tatay makakapagsabi ng magiging sitwasyon niya, nangyayari sa kanya, si God lang. Kasi sa lahat naman, ang pinakamataas, si God. Ako, kayo, yung doktor, si God lang lagi. Pinakamataas sa atin lahat, si God. Siya lang naman makakapagsabi. So, continue praying. Yung hindi sana kundi mawala na yung sakit ni Ronaldin. Pwede ba tayo pumunta doon kay Ronaldin? Doon na tayo. Kasi dito na lang po kami nag-usap para hindi niya marinig yung mga ganun. Ronaldin! Hello! Kumain ka na? Ha? Kumusta na ikaw? Pare, mamama. Ano? Ano sabi mo? Huwag mo sasabihin yun ha, bad yun. Si God lang ang makakapagsabi ha, Ronaldin? Nakakainom na ikaw ng gamot mo? Ha? Oso. Bad yun, huwag mong sasabihin yun. Ha? Gagaling ikaw. Si God ang bahala sa iyo. Ha? Di-pray ka lagi. O, hawakan mo ang kamay ni Kuya Benji. O, kumusta ikaw? Pumunta ka pala sa doktor. Anong sabi sa'yo ng doktor? Mama. Hindi gagaling ikaw. Ano po buhat po? May nasakit pa sa'yo? Wala na.
Nahinom na ikaw ng gamot? Ano pong gamot? Gamot? Sabang. Mabubuhay pa ba? Oo, mabubuhay pa ikaw. Mama. Gagaling pa ikaw. Ba't nasasabi niya? Alam na gawin. Medyo masakit tata yung narinig ko sa Hindi, kanya. naririnig niya yung Nag-usap-usap. nagkikwentuhan din. So yun yung sinasabi ko sa inyo. Pag may mga bagay na gano'n na pag-uusapan, huwag yung pag-usapan naririto sa harap ni Ronaldin, ha? Iiwasan yung marinig niya. Yun yung dahilan kaya niyaya ko kayo dun sa malayo para ano man yung mapag-usapan natin, hindi niya maririnig. Hanggat maaari ang iparinig nyo sa kanya yung magagandang bagay, ha tata? Huwag yung gano'n. Upo lang kita. Ronaldin, hello. Hindi nakilala ang Kuya Benji, hindi na pinapansin. Tingin din eh. Uy, hindi mo na ako pinapansin. Mama? Ha? Mama Irene. Ano bang pangalan mama niya? Irene po. Oh, nakasama mo pala si mama. Anong sabi sa'yo? Buti pa ang mama. Ha? Pakain. Kakain na ikaw? May kuya kumain ngayon. Nung lagi nag-aapang pagkain. Eh, kumusta nga pala? Nakakakain ba siya na maayos? Opo. Ang ano niya po lagi yan na kahit po siya sinusubukan, hindi po daw siya nakakain. Medyo, nagbuo ko ng ano. Yung hapon po, kasama ko ang aking apo. Nagtitinda na kayo ulit ng balot? Ano pang-tawid po. Marami araw-araw. Nag-umpisa na kayo? Ilang ano na po, may isang linggo na po. Ay, kumikita naman. Kumikita kami po ng dalawa. Kasama si Utoy. Taga-sigaw ko. Maling hapon po. Ay, laking bagay yan at may napapagsunan. Natupo po naman ng kahit 300, 350. Ay, alalay din ha, kasi alam ko meron ka ding problema sa katawan. Ikaw ba may iniinom palang gamot dun sa sitwasyon mo? Eh hindi, yun lang vitamins po lang inaano. Pero walang reseta ang doktor na dapat mayroon Wala ka. po. Reseta. Yun lang inaano sa akin, vitamins wala. Kasi doon sa mga bago po sa story nila, si tatay sa ngayon, iisang kidney. Kasi na-aksidente nga po siya nung nasa trabaho. Kinailangan tanggalin yung isang kidney. Nangyari yon bago pa magkasakit si Ronaldin. Ngayon, mas mararamdaman niyo uli ang pagmamahal ni God. Buka ang kamay, Ate Ronaldin. Magbibilang uli tayo ha. Narito uli yung blessings galing kay God. Eto, sige, ikaw na lang ate ang magbuka ng kamay mo ng ganyan. Yan. Eto na ulit, tatay ha. Galing sa mga kababayan natin. Ate Ronaldin, sasabayan mo ako magbilang ha. Ilan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,500. Galing kay God, Ate Ronaldin. Sabihin mo. Sasabihin mo. Sabihin mo. Amit tayo tam. Sabihin mo, salamat po. Yan. Ito tatay hawak ni Ate Ronaldin. Hindi lang ito simpleng pera. Ha? Tandaan nyo. Itong hawak mo Ate Ronaldin, hindi yan simpleng pera lang. Yan ay tanda ng pagmamahal.
dun sa mga tao na, di ba, kahit hindi naman natin kilala, hindi natin personal na kilala, pero nagpadala ng tulong para sa inyo. Magte-thank you tayo sa kanila, ha? Ronalyn. Yan. Again, maraming salamat po. Ma'am Melody, 500. Account number 9298, 30 pesos. 2027, 500. 6265, 250. 4274, 500. Kay Ma'am Elvira, 1,000. Swaita Serrano, 3,026.40. Account number 9. Account number 7557, 90 pesos. 3321, 500. 8684, 300. 2202, 100. 5488, 400. 4043, 200. 3329, 100. 9042, 400. 6630, 500. Glory Jen Rodriguez, 500. From Perez Family, 1,000. Kay Sir Isidro, 1,000. Kay Sir Reynaldo, 500. Account number 3869, 200. 4762, 40 pesos. Kay Sir Andy, 200. 5760, 100. 2854, 500. Marcelo Bulataw, 500. Sa ating pong anonymous sponsor, ma'am, maraming po salamat, 3,000. Kay Ate Charlotte and Kuya Kyle, 1,000. From GoTime, account number 5194, 50 pesos. And account number 9925, 500. Yun po yung total of 17,486.4 para po kay Ronalyn. Tatay, sila po yung unang-una kay God, maraming salamat. Tapos muli, sila po yung ating pasasalamatan. Maraming pong salamat po. Nagtumulong po sa aking anak. Maraming salamat po lahat-lahat sa aking anak po. Unay kay God, ano? Kay God po. Maraming salamat. At sa lahat po na nagpaabot ng tulong, sa loob at labas ng camera. Alam ko naman mayroon pa ring tumutulong sa inyo kahit hindi sa pamamagitan ni Kuya Benji. Mula doon sa nakakita na inyong kalagayan. Ano? At sana po, sana marami pa. Ano, ate? Apo. Yan. Salamat Ikaw nga po. yung panganay, ano? Apo. May asawa na ikaw? Apo. Yan na. Ano na. Siya rin yung nakakatulong ni tatay dito kay Ate Ronalyn. So, ano ang pangalan mo ulit? Si Richelyn po. Sinong wala dito? Si Romilyn. Si Romilyn. At saka kay, yung pinsan niyo, ano ang pangalan niya? Ay, si Cassandra po. Yan. Maraming salamat din po kay Cassandra. Siya yung dahilan kaya nakilala ko po. Nagugulat ako sa electric fan. Sila po yun, si Cassandra, yung dahilan kaya nakilala ko rin po si Ronalyn. Siya po yung naglapit sa akin. Di ba, ate? Opo. Yan, shout out kay Ate Cassandra. Pumapasok ba siya? Opo, may pas. So, again, maraming salamat. Una po kay God, tapos sa lahat po na nagpaabot ng tulong. And then sa mga nais pa rin po magpaabot, kung yun po para pa rin kay Ronalyn, again, wag nyo laging kakalimutan lagyan palagi ng isang specific description. So, for Ronalyn, lagyan po natin ng for Ronalyn. O kung sino man yung nais nyo pong pagbigyan na naririto po sa ating page. At syempre, maraming salamat din po, Ma'am Charity, sa patuloy po na pag-alalay kay Kuya Benji para may pagpatuloy ko po yung gantong gawain. At sa lahat po, sa lahat ng inyong mga sa lahat po ng inyong mga dasal, tulong at suporta, maraming salamat po. Tatay, kayo na ulit ang bahala. Yan. Alam ko naman, kayo yung higit na nakakaalam kung ano yung mas makakabuti kay Ronalyn. So, nananawagan tayo ng tulong dati para kay Ronalyn. So, ngayong nandyan na, kayo nang bahala. Tatay.